Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa kanyang pagpapala na ini-enjoy po natin sa bawat araw. Kung makikita po ninyo mga kapatid, dito po sa likuran po natin, makikita ninyo yung isang malapad na palayan na kung saan ay dyan po natin ini-enjoy o dyan po nanggagaling yung pagpapala ng Diyos na ini-enjoy po natin sa bawat araw. Agahan, pananghalian, hapunan. Praise God. Pero ang salita po ng Panginoon ay nagsasabi in Matthew chapter 4 verse 4 ng tao ay hindi po nabubusog sa tinapay lamang kundi sa bawat salita po na namumutawi po sa bibig ng ating Panginoon. Kaya sa hapong ito ay pag-aralan po natin yung salita ng Diyos na makikita po dito sa sulat ni King Solomon, First King chapter 3 verse 5 and 6 and verse 9 and 10. Sabi po ng salita ng Diyos, "That night the Lord appeared to Solomon in a dream, and God said, 'What do you want? Ask, and I will give it to you.' Solomon replied, 'You showed great and faithful love to your servant my father David, because he was honest and true and faithful to you. And you have continued to show this great and faithful love to him today by giving him a son to sit on his throne. Give me an understanding heart so that I can govern your people well and know the difference between right and wrong.' The Lord was blessed that Solomon had asked for wisdom." Praise God. Purihin po ang ating buhay ng Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang sulat ni King Solomon dito po sa First King na binasa po natin ay the gift of wisdom. Napakahalaga po ng kaalaman. Napakahalaga po ng wisdom. Sapagkat pag mayroon tayong wisdom, malalaman po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos. Malalaman po natin kung ano po ang ikabubuti ng isang bagay o ikabubuti para po sa buhay po natin. Lalong-lalo na po na tayo po'y faithful na nananampalataya sa ating Panginoon. Kapag wala kang wisdom, hindi mo alam kung paano patakbuhin yung buhay mo. Kahit sa negosyo po, kahit gaano po kalaki yung negosyo po natin, kahit gaano po pakarami yung pera po natin, kapag wala po tayong wisdom, hindi po natin alam kung paano po i-manage ang pirang yan. Hindi po natin alam kung paano po i-manage ang propiedad na yan. Ang lahat po yan ay mawawala. Ganyan din po ang puso po ni King Solomon. Ang hiningi po ni King Solomon when God asked sa iyang kinabuhi, sa buhay po niya, kung ano po yung gusto niya. Hindi po siya naghahangad na kung anumang karangyaan, hindi po siya naghingi na kung anumang kasaganaan o kung anumang mga material na bagay, kundi ang hiningi po ni King Solomon sa ating buhay na Diyos is kaalaman. But the question is this: how do we gain a heart of wisdom? Wisdom is the application of knowledge. Why? Sabi ko nga kanina, sapagkat kung mayroon kang wisdom, ay malalaman mo kung ano po yung ikabubuti para sa iyo, ikabubuti sa kapwa-tao mo, ikabubuti para sa iyong pamilya, at higit sa lahat, malalaman mo kung ano po yung kalooban ng Diyos na gusto niyang ipagawa sa buhay mo o gusto niyang mangyari sa buhay mo. Ang sabi po ng 110 verse 10 ng Psalms chapter 111 verse 10, ang sabi po, "The fear of the Lord is the foundation of true wisdom." Kung gusto po natin mag-gain yung heart of wisdom, ang sabi po dito sa sulat po ni King David sa Psalms chapter 111 verse 10, "Fear of the Lord is the foundation of wisdom." So, katakutan na po natin ang Diyos.
Kung gusto po nating makamit ang wisdom, kung gusto po nating magkaroon ng wisdom, katakutan po natin ang Diyos. Sapagkat ang sabi ng salita ng Panginoon, fear is the beginning of wisdom. Diyan po nagsisimula ang kalaman kapag ka may takot ka sa Diyos. Hallelujah. Kailangan lang po natin katakutan ang ating buhay na Diyos. Na paano natin ipakita sa Diyos na tayo'y takot sa Kanya? O hindi ibig sabihin na takot sa Kanya. Ang ibig kong sabihin, paano po natin ipakita sa Diyos ang pagmamahal natin? Paano natin ipapakita sa Diyos na tayo'y nananampalataya na mayroong talagang tinatawag na takot sa Kanya? Kung ang diablo nga may takot sa Kanya, how much more kita? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay naniniwala na may Diyos, mabuti, sapagkat maging ang diablo ay naniniwala rin sa Diyos, nanginginig pa sa takot. Kung ang diablo nga natatakot sa atin, kita pa, tayo pa. I mean, kung ang diablo nga po ay natatakot sa Diyos, tayo pa, na mga mananampalataya sa Diyos. Praise God. So, kailangan lang po natin na manalig sa Diyos. Kailangan lang po natin na ibigay yung puso natin, ibigay yung buhay natin sa ating buhay na Diyos. Sapagkat pag inilatag po natin, ibinigay po natin yung buhay na Diyos, ang pangako po ng Diyos na ganito, I will never leave you nor forsake you. Hindi po tayo pabayaan ng ating buhay na Diyos. Amen. Pangalawa po, ang sabi po dito, para mag-gain po natin yung heart of wisdom, we love the word of God. Mahal po ba natin ang salita ng Diyos? Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kung mahal po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, handa po tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kung mahal po natin ang ating buhay na Diyos, kung mahal po natin ang salita ng Diyos, pag-aralan po natin, huwag po nating hayaan na nasa tabi lang. Kung mahal po natin ang salita ng Diyos, ay ipamuhay po natin. Hindi po na yung salita ng Diyos, kung pakinggan natin, papasok dito sa kabila, lalabas sa kabila. Yun ba yung may pagmamahal sa Diyos, sa salita ng Diyos? Diba? Kung totoong mahal natin ang Diyos, ang salita ng Diyos, pag pumasok ang salita ng Diyos sa tainga po natin, tuloy-tuloy po yan hanggang sa puso po natin. At pag nasa puso na natin ang salita ng Diyos, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa buong buhay po natin. Amen. Praise the Lord. Yan po yung totoong may pagmamahal sa salita ng Diyos. Ang handang tumugon, ang handang sumunod sa anumang nakasulat sa salita ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ang sabi po dito, sa Proverbs chapter 2, verse 1, 2, and 5, my child, listen to what I say. Take note, my child, listen to what I say, and treasures my command. So handa po tayo, kung may pagmamahal po tayo sa salita ng Diyos, ay handa po tayong makinig. Mayroon po tayong tinatawag na, yung tinatawag na treasure sa Kanyang mga utos. Ibig sabihin, pinapahalagan natin yung salita ng Diyos. Pinapahalagan po natin yung kung ano man ang gusto ng Diyos na, sinasabi ng Diyos sa puso po natin. Kasi mahal natin ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Amen. Hi, Cass. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ulitin ko po, my child, listen to what I say and treasures my command. So, tinitreasure po kung mahal po natin ang salita ng Diyos, handa po tayong makinig, at sa pakikinig po natin, ina-absorb po natin ang salita ng Diyos, ay isinasabuhay po natin ang salita ng Diyos, at tinitreasure po natin yung command ng Panginoon. Ibig sabihin, pinapahalagahan po natin kung anumang gusto ng Diyos na ipagawa sa buhay po natin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Number 3 po, kung paano po natin mag-gain ang heart of wisdom. Number 3 po, we ask God for wisdom.
Hingiin po natin sa Diyos ang kaalaman. Hindi po tayo hingi ng kung anumang yaman sa mundo. Hindi tayo hingi na kung anumang karangyaan. Hindi tayo hingi na kung anuman na gusto natin nangyari sa buhay natin. Hingiin po natin yung kaalaman. Sapagkat pag mayroon po tayong sapat na kaalaman, mga kapatid, na nagmumula sa Diyos, yung yaman na inaasam po natin, ang sabi ng Panginoon in Deuteronomy chapter 3, ay susunod lang yan po sa atin. Hello? Susunod lang po yung pagpapala ng Diyos. Amen ba? Susunod lang. Tingnan po ninyo yung pangako ng Diyos dito. Yung salita ng Diyos dito. We ask God for wisdom. When God asked King Solomon what he wanted, the king requests wisdom, an understanding heart to govern the people justly. The Lord was blessed and granted Solomon not only wisdom. Take note, ang sabi po dito, the Lord was blessed, nalipay. Naging masaya po ang Panginoon sa hiningi ni King Solomon na wisdom. Ang sabi niya, and granted Solomon not only wisdom, but riches, fame, and long life. Amen? Andyan na eh. Yung pagpapala ng Diyos, andyan na. Yung biyaya ng Diyos andyan na. Ang gagawin lamang po natin, bakit hindi natin ma-enjoy? Bakit hindi natin matatamasa sa bawat araw yung pagpapala ng Diyos? Kasi nakikita ng Diyos na wala tayong sapat na kalaman upang i-manage yan. Hello? Amen? Now, o gusto po natin na tayo po'y pagpalain ng Diyos, kung gusto po natin na ma-enjoy yung pagpapala ng Diyos, una-una po sa lahat na gawin po natin, mga kapatid, hingin natin ang kaalaman, dahil pag nakita na ng Diyos na ikaw ay may sapat na kaalaman para i-manage sa mga pagpapala niya, wow, to God be the glory. Kahit sinong pipigil na para ipagpalain tayo ng Diyos, ay hindi po mapipigilan yan. Amen po ba? Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, pag ang Diyos naging masaya po sa buhay natin, lahat ng windows of heaven ay open niya para ibigay niya yung pagpapala po sa atin, para sa atin. Kasi confident na ang Lord eh. Kaya minsan hindi natin ma-enjoy yung pagpapala ng Diyos. Kaya minsan mahirap yung buhay natin kasi nakikita ng Diyos na hindi pa tayo potensyal na maghawak ng pagpapala niya. Pero pag mayroon tayong sapat na kaalaman, na hinihingi natin sa Diyos. Pag nakita na ng Diyos na ang kaalaman, praise the Lord, na nagmumula sa Kanya, ay andyan na sa iyo sapagkat ito'y hiningi mo at handa na nakita ng Panginoon na ikaw po ay handang-handa ng tumanggap ng pagpapala, ay ibubuhos ng Diyos ang pagpapala na nararapat sa iyo. Amen. Kaya huwag tayong hihingi na kung anumang yaman sa mundo. Ang hihingi natin ay yung kaalamang mula sa Diyos. Sapagkat pag sa atin na yung kaalaman ng Diyos, ang sabi ng Deuteronomy, uulitin ko po, ang sabi ng Deuteronomy, hindi lamang po susunod yung pagpapala po sa atin, o overtake po yan. Kaya magtaka tayo na minsan may mga bagay na hindi natin inihiling, dumarating, kasi nag-overtake eh, kasi nakita na ng Diyos na potential ka na. May sapat ka na kaalaman para panghawakan ang mga pagpapala ng Diyos. Confident ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating buhay na Diyos. That's why, kailangan po natin yung wisdom. Sabi po dito, so God replied, because you have asked for wisdom and governed my people with justice and have not asked for a long life or wealth of the death of your enemies, I will give you what you asked for. Wow! What a wonderful na pangako sa Diyos. Na pangako sa ihatag sa Ginoo ang kung ano man ang gusto mo. Amen. Gusto mo kotse? Gusto mo balay? Gusto mo kung ano man nga gusto mong i-enjoy? Praise the Lord. Ang una-una na itong nabuhaton, pangayuon tagid sa Diyos ang kaalam, ang kahibalo. Hingin po natin ang kalaman sa ating buhay na Diyos para magampanan po natin. Hallelujah. To God be the glory. Kasi minsan, hindi na dapat yung mga pagpapala ng Diyos na gusto natin i-enjoy. Hindi na yan natin kailangan na, na hingiin eh. Bakit? Kasi promise ng Panginoon yan. Sa totoo lang. Pangako na ng Diyos yung pagpapala na yan. Hindi mo na kailangan hingiin pa, Lord, kailangan ko nito, kailangan ko. Pangako na ng Diyos na kapag ikaw ay sumunod sa Kanya, ang pagpapala ng Diyos ay papasok po sa buhay mo. Ang pagpapala ng Diyos ay susunod at hindi lang susunod, overtake sa iyo. Pangako ng Diyos yan.
Ang gagawin lamang po natin ay hingin natin ang kaalaman, gawin natin ang gustong ipagawa ng Diyos sa buhay po natin, sundin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, at pagpalain po tayo. Sa Bisaya, pagasulti mga ikon, matinga na lang ka, nga gina-enjoy na nimo ang mga panalangin sa ato ang buhi nga Diyos. To God be the glory. Amen. Praise God. That's why ining tatlo kabutang, itong tatlong bagay po na iiwan ko po sa inyo bago ko po tapusin ang salita ng Panginoon. Kung paano po natin magigain yung pagpapala at paano po natin mag-gain yung heart of wisdom, sapagkat mayroon na po tayo, kapag mayroon po tayong wisdom, ay confident na po ang Panginoon na buhusan tayo ng kanyang pagpapala. Ang una po natin gawin is wisdom is the application of knowledge. Why? Because in Psalms chapter 111 verse 10, fear of the Lord is the foundation of true wisdom, and all who obey His commandments will grow in wisdom. Praise the Lord. Katakutan na po natin ang ating buhay na Diyos, sapagkat ang kaalaman po ay nanggagaling po sa ating buhay na Diyos. Pangalawa po, we love the word of the Lord. Mahalin po natin yung salita ng Diyos. Isa puso po natin yung salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na mahimuy-walay po sa atin yung salita ng Diyos. Yakapin po natin ang salita ng Diyos, sapagkat sa salita ng Diyos, yan ang buhay nating mga Kristiyano. Hindi tayo makatayo sa sarili natin pa na sa espiritual na pamumuhay pag wala ang salita ng Diyos. Manghihina po tayo pag wala pong salita ng Diyos sa puso po natin. Kaya yakapin natin, mahalin natin, isa puso natin, isa buhay po natin ang salita ng ating Panginoon. Pangatlo po, ask for wisdom. Amen? We asked for wisdom. Sapagkat pag wisdom po ang hihilingin natin sa ating Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng ating buhay na Diyos. Pag wisdom po ang ating Panginoon, ang ating hingin sa ating Panginoon, kung anong pagpapala ang na-enjoy ni King Solomon nung hiningi niya ang kaalaman sa ating buhay ng Diyos, ay yan din ang pagpapalang i-enjoy po natin kapag ka ang kaalaman ang hihingin natin sa ating buhay na Diyos, at hindi akong anumang yaman dito sa mundo. Sa muli po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, purihin po ang ating buhay na Diyos. Magandang hapon po, and God bless you.